Maayong gabi mga kaigsunan ug welcome na sa dinhi sa atong tulumanontak na sa pagtuon. Aduna tay bago karon nga setting dinhi sa atong studio tungod kay atong mga kauban wala dinhi. But of course, despite of that situation, among gi-consider nga ato gyapon kining pagapadayonon kini atong tulumanontak na sa pagtuon. Ug atong pagatunan karong gabiyona lain usab nga topiko may tungod sa libro ni Daniel, and then also in connection to the book of Revelation, particularly sa Daniel 3 and Revelation 13. O before ta magasugod sa atong pagtukay nini, akong hangyo ng atong mga viewers o mga tigpaminaw sa pagduko silang mga ulo samtang kita magaampo. Mahan nga balaan, daghang salamat sa higayon nga bisan pa sa among kabisihon sa buluhaton. Nakabalik yapon kami ning usa ka sagrado nga tulumanon nga magahisgot may tungod sa imong pulong, particularly sa paggamit sa among quarterly lesson. O karon nga semana lain usab nga topiko nga among pagalantawon ug among na-realize Ginoo ang among panginahanglanon labi na gyud sa kaalam kay kani gamay ra gyud ang anaa sa among mga panghuna-una, so ipadala imong wala espiritu nga mga dugang sa among mga panghuna-una sa among kaalam samtang kami magalantaw nining leksyon ug of course maga-discuss niini nga unta ang mga viewers, ang among mga tigpaminaw makabaton og kahayag samtang sila magapadayon sa ilang pagpanaw paingon sa langit nun nga puloy-anan kauban sa imong presensya. Nagkasalamat sa imong pagpatalinghog nining maubong nga pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Karong gabi na atong nang pagalantawon ang atong lesson. Medyo I would say challenging siya kay tungod naghisgot na usab siya sa mga butang nga naghisgot adunay kalabot sa mga ang gitawag nato nga mga prophesia or prophecy, but very specific ang gigamit sa author dinhi nga mga kapitulo sa Biblia o duwa lamang ka libro, in particular of course na mga uban nga mga teksto nga yang gigamit to support the presentation, pero duwa ra gyud ka libro ang yang gigamit dinhi nga moy mo bolster sa topiko nga yang gisgutan. Actually kaniyang tipiko na gisgot may tungod sa precursors kana bitang butang kanang nahitabo siya it's something nga nasa diha but before the coming of another thing, so that is a precursor mga kaigsunan. So meaning to say ang precursor is ang reference is kaning book of Daniel, and then it's like it's a precursor to the event that will come as also presented in the book of Revelation chapter 13 and some books in the New Testament, particularly in the book of Acts nga gisgutan din sa atong lesson. Okay? So ang memory text nga gigamit sa atong author makita sa 2 Timothy 1:7 nga nagaingon din for God has not given us a spirit of fear but of power and of love and of a sound mind. Akong gipangutana akong kagulingon samtang ko nagabasa ani the other night kay kagamit man ta sa atong leksyon sa atong family worship. Ang una gyud nga ni turok sa akong panguna-una nga pangutana is asa man ni siya ga best apply no kaning memory text nga gigamit sa author, na knowing ang context sa atong lesson nagisgot may tungod sa mga panghitabo na nga giprophesy usab sa book of Daniel nga mura siya kanang gihisgutan siya to, nga aduna po lain nga butang nga mahitabo. I don't know how to say it in Cebuan in reference to the coming event as well. So murag it's a point of reference for us to look forward ba na of the same thing that will actually happen in the future. So gigamit kani siya nga particular event. So giving this kanang memory text nga gigamit sa atong author, so kani siya nga mga gisgutan dinhi sa book of Daniel, particularly nagisgot may tungod sa persecution kato mga tao nga ni barog yun sa ilang prinsipyo nga wala gid sila ni bow down sa imahe nga
gi-enforce sa ilahan no nga ilang pagasimbahon. So it's sometimes it might trigger ba og kanang fear bitaw sa tuwa, especially kanang gibalik na usab kini no gisigutan na usab kini diha sa Book of Revelation chapter 13. So some people ilan ning gigamit nga to create fear ba sa mga tao nga ilang giwalihan para makuha nila ilang interest or makuha nila ang ilang desisyon. But I'm happy to know nga naday teksto nga gigamit sa tong author kana bitang sort of a caveat no kanang a caution nga dili nato siya gamiton ni siya nga mga teksto in order to instill fear sa atong mga audience. So kani nga mga propesiya nga gigamit dinhi mga kaigsuonan katong natuman na o kaning tukampa, so kani gihatag ni sa tuwa sa Ginoo dili kay tungod nga makaangkon ta og kanang espiritu sa pagkahadlok no kanang bitong pagbati nga mahadlok ta, but rather unta makadawata og gahom og kaning elemento sa gugma ug kaning maayo nga panghunahuna para ato gayon nga masabtan kini. So kani tanan nga mga events nga gisugutan dinhi kanang gi-prophesy especially in the Book of Revelation, dili nato, this is not kanang gamiton nga to alarm people. Kay in the very first place kaning Book of Revelation katong pagalantawon sa especially kung atong pagabalikan ang introductory parts sa the Book of Revelation in chapter 1, ang gipadakong sa Book of Revelation is actually kanang the Lamb of God, no, which is actually represented by Jesus Christ himself. So when you say the Lamb of God, mosulod diha ang mga panghunahuna nga the sacrificial aspect of the Lamb of God, which is actually Jesus Christ, kanang iyang pag-substitute siyang kaugalingon alang kanato nga instead nga kita unta ang ang masintensyahan sa kamatayon tungod sa atong pagpakasala. So iyang gikuha ang atong luna, atong lugar nga para unta sa tuwa. So that's the essence when we talk about the Lamb of God. So wala na ilain nga mga panghuna-una nga masulod pa diha. So it speaks about kanabitang the plan of salvation, the blood of Christ that was offered sa cross para makaatog yung masabtan, dili lamang masabtan o maangkon nato ang gasa sa kaluwasan. So that's the essence of the prophecy. Like for example, no, dinhi sa introductory part kay wala man nato nilisgutan last Monday, ako lang pagabasahon makaigsunan. So ang gi-highlight dinhi kay we start magud sa Daniel chapter 3. Pero di kay nato masabtan ang chapter 3 kun dili ta moadto sa chapter 2. Kay kaning chapter 2 mangod mohatag siya og kanang context ba, kanang historical context sa chapter 3. Unya dili lamang historical context kanang bitang makabaton ta og sound mind dili sa gisigutan sa 2 Timothy 1:7 as to kanabitang the importance of the narrative of chapter 3 sa book of Daniel. Like for example, no, gingon din sa itong introductory part sa itong lesson is ingon sa author, we will examine the account of Shadrach, Meshach, and Abednego, which has obvious allusions to the issues portrayed in Revelation 13. So, meaning to say, mo na siya ang precursor. So, what happened sa panahon ni Daniel, particularly in chapter 3, involving his three friends, si Shadrach, Meshach, and Abednego, it actually alludes, no? There's another English term for this. It points also to the coming event nga very much similar kung sa hinitabo sa kay Shadrach, Meshach ug Abednego. So very important for us to look into this, but before we go to that, gi-admonish ta sa author by using a Bible verse, particularly coming from John 14 chapter 1, no? Ang gigamit gid dinhi is do not fear. So despite sa kalisod nga ilang gagian nga dili po nato maligyan nga mahadlok ta mga kaigsunan, pero ang gisgutan dinhi is sama usab sa giagian ni Shadrach nga mura bitaw I do not know kung at first nagkaroon ba sila og fear silang kaugalingon
facing kana bitong coming dako kay nga butang beyond their ba kanang beyond their expectation. Imagine ibutang ka sa usa ka lugar nga hilabihan ka init kayo kay tungod sa kalayo mga kaigsunan. So I think sa usa ka normal nga person at first maka-angkon or makabaton jud ka or maka-develop jud ka of fear. Di ba? Daghang po mga psychologists nga nagaingon nga kaning elemento sa fear, it's a normal kanang bitaong butang nga sometimes maangkon or mabatna nato sa atong kagalingon, especially facing danger ba kanang when confronting danger in front of us. Normally atong immediate reaction is mahadlok ta mga kaigsunan. Pero the good thing about fear is in this particular case na translate into kanang fear kanang kahadlok diya sa Ginoo. So dili na kanang kahadlok sa kalayo, but now this fear had been translated into kanang fear nga diya sa Ginoo mga kaigsunan. So let's try to, that's why in Revelation 14:1 and also in our memory text, it actually tells us nga dili gyud ta mahadlok. God has not given us a spirit of fear. Okay, so why do your thoughts trouble you? It is important to remember that the focus of prophecy is Christ. Mao ni sa introductory part, di ba? So, events, correct. Yes, kay dili mo gud nato kay ma-explain og tarong kung dili po tamad sa mga events nga gisgutan sa prophecy. Pero dili nato mas mapadako ang events compared sa kay Jesus Christ. Kay ang focus lagi sa prophecy si Jesus Christ. Ang event secondary lang. So kung ipadako nimo ang events, then ipagamay nimo si Kristo, normally ang tendency na is mahimo ta nga alarmist. So murag kanang gusto nato nga mahadlok ang tawo tungod kay mag-instill tag fear nila. So dito na dayon ta mosulod og kanang siguro makuha sa ilang decision, yeah? Okay, so but anyway, but there's another thing when we make Christ kada bitong padako nato ang picture ni Christ instead sa events ang isbutan sa prophecy, because that is the essence of the prophecy as discussed here. Like for example, no, anhita dinhi sa Tuesday kay Wednesday naman, inyo na lang ang pagabalikan ng Monday kay basig maulahin na ta mga kaigsunan kani ang essence ang kon man diri ang punterya is about worshiping the image. Kani sa chapter Revelation 13:15. Tungod kay nagisgud man ta sa precursor, mubalik sa ta dito sa Daniel chapter 3. Okay, so ang Daniel chapter 3, of course, the history of this is kung atong pagkakantahon, it's so irony ba siya ba kasi kung madtumugod sa Daniel chapter 2, gi-interpret na ni Daniel ang damgo ni King Nebuchadnezzar. Nga adunay dako kay nga imahe, no, tapos gihati sa upat ka buok, and then ang head nga representar sa gold, which is actually Babylon. So the paradox is na-appreciate ni King Nebuchadnezzar ang Ginoo ni Daniel, no? Even if you read kanang Daniel chapter 2, in fact ingon si Daniel nga kaning pag-interpret ani king sa imong damgo, dili ni tungod nako, tungod ni sa Ginoo nga akong ginasimba. That's the essence of worship, no? So because of this, we thought nga si Nebuchadnezzar na totally changed ba, na totally transformed na tungod sa iyang claim bitaw nga okay no kay si Daniel lagyod ang nakahimo sa paghubad or nakapa-remember sa kuha kung unsa to akong gidamgo last night. In fact, akong maging maalamon dinhi nga mga nga pinili dinhi sa kingdom sa Babylon, they were not able to tell me the dream and much more interpret my dream for me. Only this man. So knowing the God of Daniel that he worshipped and knowing the ang cause gyud sa knowledge ni Daniel nga mao gyud nakapahimo sa pag-interpret og nakapapahinumdom sa iya sa damgo ni Nebuchadnezzar dito nang ta sa Ginoo. Pero actually mga kaigsunan, when you go to verse 3, ni change ang iyang attitude. So it's something atong pagabantayan. Kaya for example, no, if you start from verse 3,
ang title gid aning chapter 3 mo nang gingon ako nga irony siya kaysa chapter 2 manggod na kuan ba kana bitong na sana ka naghimo na siya og claim, no? Murag ni uyo na siya kay Daniel sa Ginoo nga iyang ginaalagaran. But in verse 3 hingbalik na pud siya sa iyang karaang pagkatao. Like for example in verse 3. Chapter 3 verse 1. It says here, King Nebuchadnezzar, naghimo siya og an image of gold. Imagine that. Nganong gold man. Kay, mao lagi ito ang my suspicion is, tungod sa kanang iyang gidamgo niya at the same time, sa interpretation sa damgo sa hari, nga mao gihatag ni Daniel, nga katong bulawan, representing the head of that image. So, nag-inculcate, nag-instill siya una-una nga, iyan, actually, tama to si Daniel. Ingani magid ni ang kingdom of Babylon. Mao magid ang pinaka-bantugan nga gingharian. But the only thing is, wala niya nasabdan nga katong kingdom nga gisulti ni Daniel sa iya, dili to siya mo stay forever. Pero siya una-una, gi-contradict niya itong mga kaigsunan, kaya una-una, gusto gid niya nga it will actually stay forever nga the kingdom and his power will last for a lifetime, but actually it did not happen that way. So iya gihimo is to make sure nga iya ginang i-prove to the people nga mo gyud ang kingdom of Babylon and his power. So he made an image of gold whose height was 60 cubits. The thing is, after giving that order and after that image was completed, you go to chapter 4, and the herald proclaimed aloud, "You are commanded, O peoples, nations, and languages." And then dagan kito mga all instruments, all the kind of musicians were there, no? They play kanang ila jud celebrate mga kaigsunan. And then in 6, and whoever does not fall down and worship shall immediately be cast into a burning fiery furnace. That's the order o mga kaigsunan. So, instead na unta nga i-focus na niya dito sa Ginoo ni Daniel, so, na-put aside niya, nagpaibabaw na po dani ang garbo. Nakuha na niya mga kaigsunan. So, instead, no? Naghimo siya order nga, bisang kinsa nga dili mo bow down siya o worship sa gatong image shall be burned into a fiery furnace. So, in 7, therefore, as soon as all the peoples heard the sound of the hornpipe and everything, no, all the peoples, nations, and languages fell down and worshipped the golden image that King Nebuchadnezzar had set up. So, that's the thing. So, the issue again is obedience and at the same time, worship. So, obedience is actually connected to worship and vice versa. So, because what is at stake here is actually the issue of loyalty or the issue of obedience. The same is true with Daniel. You know, gipakita na ni Daniel ang iyang loyalty, not to the king, but actually to the God that he worshiped. Starting from chapter 1 of the book of Daniel, you go to chapter 2, and then on to chapter 3, ang prinsipyo nga gikaptan ni Daniel ug sa iyang mga kauban, very, very consistent mga kaigsuunan. So, they never bow down to this image, and as a result of this, nakita unta niya nga mao ning mga tao nga, di ba? Nagtabang sa kuha sa pag-interpret sa akong dream, mao ning mga friends ni Daniel, including Daniel. So, pero wala na siya mahimo kay anuman because, you know, pride takes over his sanity, mo nang ingon nila. So that's why they were delivered to a burning fiery furnace. The issue of worship. So mao na siya mga kaigsunan. Karon that's a precursor to another event that is yet to come, which is actually discussed in Revelation 13. Like for example, we look into that. Where is that now? In Revelation 13, let me just read that. This actually pertains to the the mark of the beast, no? So very, very, very much related to this one. Even Daniel 2, and then Tuesday, here we go. In Revelation 13:15, atong pagpasahon mga kaigsunan. So, kaning, of course, ang distance sa Revelation of Daniel, layo kay na. Yung talawon ang imong ihapon ang number of years mga kaigsunan.
Pero parang kanabitang common saying sa history nga history repeats itself. So what happened to Daniel and his three friends, mahimo siya nga precursor to an event that is yet to come nga very similar pod ang mahitabo nga gi-prophesy sa mga katawan sa Ginoo in the last days. Like for example in 15, and it was allowed to, this is Revelation 13:15, and it was allowed to give breath to the image. Imagine, image also. Ang gisgutan sa Book of Daniel, it's also about an image which was actually built by King Nebuchadnezzar. Why? Because Nebuchadnezzar would like to kan ba kanang bitong pangayuon niya ba ang gusto niya makita ang obedience sa iyang mga tao nga dapat i-consider yun siya nga siya ragid ang tao nga makahatag og nindot kaayo nga kaugmaon sa kingdom of Babylon. So having that formed in his mind, that kind of idea, it's like leading to worshiping him. Kay if you would not do such kind of order, then you will be delivered into a burning fire, a place of fire. So in 15 also, it says here, it also speaks of the same term, image, as also said in the book of Daniel. And it was allowed to give breath to the image of the beast. So this time, this is now an image of the beast. Okay. So that the image of the beast might even speak and might cause those who would not worship him. The image of the beast, zaman, ang hisgutan din is actually to be slain. Usay mga kaigsunan, kanang nahimo ni siya nga pangutan na po sa akong kagalingon, sa akong pangunana, as to, unsa man yun nag-drive sa mga tao bitaw nga makahimo sila ani nga mga butang. So, adunay mga pipila nga mga research nga akong gitanaw din. Like for example, no, nay naghimo og kanang case study, persecution of Jews in Nazi Germany, Muslims in Myanmar, early Christians in Rome. This is a qualitative and historical descriptive nga type of research, no? This is coming from the book of Ernest Becker's, no? Fear and Uncertainty Avoidance. Gusto ko lang makita ba kanang what really triggers bitaw sa kaning mga people in power nga makahimo sila ani nga bisag to the kanang to the point of kanang killing their subject, no? O parang okay lang sila for the para lang to satisfy their to satisfy their desire. So ingon din sa case study mga kaigsunan kanang one point nga gidiskusyon din is kanang authoritarianism and conformity. Strong central powers exploit religious differences to consolidate control. That's one thing. And then, religion also provides existential security. Conflicting beliefs can be seen as threatening. So, you see that one. So, meaning to say, ang ipagawa sa study mga kaigsunan is, it actually focuses more on the exercise of power. So, once kanang power nga ma-threaten siya, pwede ni siya ma-exploit sa leader mga kaigsunan, especially under kanang authoritarian regime, no? Especially exploit niya ang kanabitang religious aspect sa tao. So that's why in the case of King Nebuchadnezzar, although wala siya nagatuo sa Ginoo sama sa Ginoo gituan ni Daniel, pero ang issue sa worship kanang worship man good, that is a religious thing, no? Anything you talk about worship, whether it is the God that we worship or another God, but it actually speaks of the idea of religiosity. This is what the research is all about. So, i-exploit na siya sa people in power, para marabag, according sa study, it's easy for people in power to exploit the religious aspect of kanang sa tao. Kahit mas dali magud mas dali niya nga matoy around ba ang emotion aspect sa tao. So unsaon niya pag kanang dani sa imong emotion is dalon ka didto sa religious nga aspeto. Ipagawa sa imo nga mao ra gid ni siya ang pinakatinuod nga tinuan
kung dili ka mo tuuan kay nakita naman ninyo ang akong gahom, ako nang ipakita dinhi. So most likely ang future, ang mahitabo sa unahan secure sa akong kamot by exploiting kanang religiosity sa tao. See? So kanang mo-exploit mo kag religiosity, mostly you're dealing with the emotional aspects of sa katao. Mao na ang gihimo sa ka study dinhi mga igsunan. So religious persecution is not solely the result of theological differences, but is deeply rooted in aspects of human nature. So, tinod na siya. So kanang religiosity ng aspect, that is only accidental. Pero ang main picture of it is kaning the problem of human nature. Kanang garbo ba? Di ba? Ang makita ba ito na King Nebuchadnezzar, despite nga nakita na niya nga grabe ka ito nga event nga gi-unfold sa Ginoo nga kang Daniel sa pag-interpret sa dream sa kay King Nebuchadnezzar nga bisan pa yung mga the wisest men dito sa Babylon other than Daniel, wa gid nakahimo sa pag-interpret o pagsulti kung unsa to yang damgo makaigsoon. It was only Daniel. Okay, so pero despite of that, dako nang dato siyang aspeto nga makamata si King Nebuchadnezzar about sa God nga gina-worship ni Daniel, pero mga igsunan nagpaibabaw gihapon ang iyang garbo. Mo nang ingon sa study din religious persecution is not solely the result of theological differences but is deeply rooted in aspects of human nature. So it's really more on the problem of human nature mga kaigsuunan. So daga nagahimo ani nga mga study na, for example kanang desire for control, authorities or dominant groups may use religion as a tool to maintain social or political control, often by suppressing minority beliefs. So para sa kuha, this still goes with the problem of human nature. So it's not so much on the theological thing, although it's also a part of it, but more than that, it's really more about the problem of what is inside of us. So mo na siya mga kaigsunan ang nagapanghitabo dinhi. It's no surprise as to why it actually happened for so long a time, and it will happen again as it is prophesied for us, especially in the book of Revelation chapter 13. Like for example mga kaigsunan, sa New Testament, dini napamataigo nga panahon, dini sa early church persecution, nagisgot po si Mrs. White dinhi, nga ang nahitabo dinhi, nahimo po ni siya nga precursor sa Revelation 13. So, also very much related sa nahitabo dito kay sa tulo ka mga higala ni Daniel, and of course, Daniel himself, no? Daniel chapter 3. Ang gisgutan dinhi, atong pagabasahon, makita sa Acts 1:17, no? Katibitang this is actually about the persecution of Peter. Dinhi mga kaigsunan, no? Si James, was also killed. Kunya si Peter na imprisoned because there was an order coming also from the king of Rome, and it was sa panahon ni King Herod, di ba? Naghimo siya o kanang very stringent kay nga pamalaod mga igsunan nga any person who would actually speak about something which is contrary to their belief would actually be put into to prison. In fact, it says here, no, and when he saw that it pleased the Jews, tungod it was also the request of the Jews, kay nakita po sa Jews, ang problema manggudani is na connivance with the Jews, no? Pero he connived with the Jews, and then the message that was presented by James and Peter were, of course, not inconsistent with the message with the Jews, no? The kind of message that Jews would like them to actually talk about, but unfortunately, it was totally different from what they believed. So then he proceeded to arrest Peter also. This was during the days of the unleavened bread. So James was killed, but fortunately, Peter was saved by an angel. But again, mga kaigsunan, meaning to say, this has happened from time to time, no? So the issue again is more on religion. It's not dili kasi sa political, but matingala ka dito gid siya mo sangat sa issue sa religion mga kaigsunan. But then again, according sa study nga atong gibasa, although it's still part of it, mura bitaw mao nang picture gipagawas, but then what is being shown is actually the problem of human nature. Why? For example, kani mga Hudiyo, how could they connive with King Herod
nga si King Herod wa man nagatuo sa Ginoo nga sama sa ilang gituan. Ang interest naman ng King Herod is political interest. Wala may, siguro lang just to protect his political interest. So iya pong giprotektahan ang the religious aspect sa mga Hudiyo kaniadto, no, nga anybody who would actually kanang distort, kanang i-confuse ang mga panghunahuna sa Hudiyo sa laing pagtulunan would be subject to imprisonment and probably also to death, just like what happened to James there, mga kaigsuunan. So makita ninyo, it actually goes beyond the issue of religion, but it's now becoming an issue of the problem of human nature. The same is true, is found here in Revelation chapter 13. Very much true, mga kaigsuunan, nga ang image of the beast would really require kanang people to worship him, and dili man na siya nga mo maingon lang nga worship me. Ang precursor ana, mga kaigsuunan, is kanang ang preliminaries ani is magpakita gid siya sa iyang gahom, magpakita sa iyang dako kang influence, magpakita sa mga butang nga iyang ipagawas nga he's really worthy of worship, di ba? Nga kay ang katapat ana kamatayon man, so iya yun ang i-plaster pag-ayo nga sa imong pag-worship, murag imong gi-recognize nga grabe gid ang gahom nga gi-repose diha sa aning klase nga beast, o sa kani nga tawo nga nag-instill niini. Kaya otherwise dili ka madani sa pag-worship ani, mga kaigsuunan. Mabitaw na sa Book of Revelation, if you read the book of Stephanovich, ang Ginoo na ay offer, unya ang kaaway na ay counter offer. For example, ang Ginoo nag-offer siya kanang the Lamb of God. Ang counter offer is lamb like beast. Yan na siya, no? So offer, counter offer, na offer, counter offer. That is the sequence sa Book of Revelation. Kaya naman, because the enemy would like to try to equal the influence of God over his people. Because the issue lagi is he would like to insist obedience to his image. Otherwise, then he would not be able to convince these people. So the contest in the issue in the great controversy is not so ordinary. It's actually extraordinary, mga kaigsuunan. So anyway, daghan man yung mga butang angay nato pagalantaw ni. In fact, yung mark of the beast, di ba? Mao ni siya ang counter offer. Kung naay mark up sa Ginoo, okay. So then napoy gi-counter offer ani sa kaaway ang mark of the beast. Ato na sa pagalandawon sa sunod na tong episode dinhi sa atong tulumanon takna sa pagtuon. So hopefully ato ni siyang ma-iron out pag-ayo kay ato lang gisundan kanang point of argument sa author, no? Ang iya bitang ideya sa iyang way sa pag-present sa lesson. Wala po kay niya gipadako pa jud kaayo, basta iya lang yung sana kanang gikuha gid ang pinaka-importante nga butang dinhi sa mga bersikulo nga iyang gigamit dinhi, coming especially from the Book of Daniel and the Book of Revelation. So this coming Friday, we will cover the lesson coming from Thursday nga nagisgot about the mark of the beast, and overall atong pagalantawon ang the essential aspects atong lesson nga nagisgot may tungod sa mga different precursors sa mga event nga muluabot. So daghang salamat, mga kaigsunan, ug ato na idako atong mga ulo sa closing prayer. Heavenly Father, thank you so much for walking with us in our study. You know, our knowledge is always deficient of so many things, but it's just a matter of your inspiration and our humility, not to bow down on the things that we adore on this world, but rather on you alone. And that's the only time that we can actually make a wonderful disclosure about the wonderful God that we serve and the wonderful God that we worship. So may it be that this prayer would also be the prayer of all our viewers and our listeners nga nagasunod nining tulumanon. Daghang salamat, Ginoo, sa imong pagpadasig sa kanamong tanan. Magpasaylua kami sa mga kalapasan nga mong nahimo against you today in particular, and bring us to another step of our walk with you, of our journey with you towards your heavenly kingdom. Bless Hope Channel South Philippines. Bless all your viewers and your listeners who are following this program. May your blessings of good life and protection be ours today. In Jesus' name I pray. Amen.